Hello, ako po si Violet Esquivel. Nasisihan tayo sa paninirahan natin dito sa ating napakagandang Puget Sound. Ganoon pa man, ang ating mga tirahan ay nanganganib sa mga hindi inaasahang sakuna katulad ng bagyo, baha at lindol. Hindi maglalaon at ang mga ito ay makakapinsala sa ating sarili at sa ating mga minamahal, mga anak, mga magulang, mga matatanda, mga kaibigan at mga alagang hayop. Pagkatapos ng sakuna, ang mga emergency responders ay maaaring hindi agad makarating sa mga lugar na may pangangailangan. Kailangang tulungan natin ang ating sarili at ang bawat isa. Sa paghahanda natin sa ating sariling tahanan, mababawasan natin ang bigat ng gawain ng mga professional responders at magkakaroon sila ng panahon na harapin muna ang mga taong may higit na nangangailangan ng kanilang tulong. Ang City of Renton ay gumawa ng isang video upang matulungan tayo sa paghahanda at pag-aayos sa oras ng sakuna. Kasing dali ito ng pag-iisip ng mga bagay na maaari nating maranasan. Pakikipag-usap sa ating mga mahal sa dapat na gagawin kung dumating ang sakuna at salikupin ang mga ilang pangangailangan na nasa atin ng pamamahay. Makakagawa din tayo ng naiiba sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Maraming mga pagkakataon para sa mga tao at mga kapisanan na makapagbigay sa ating komunidad sa ganitong paraan. Ang mga magkakapitbahay ay magkakatulungan bago dumating ang sakuna, sa oras ng sakuna at pagkatapos ng sakuna. Kung parating handa, makakagawa tayo ng mga bagay na makapagliligtas ng buhay. Ang pagpaplano at paghahanda ay malaking bagay sa ikabubuti ng lahat. At ngayon, isang malaking karangalan ang makaharap natin ang mayor ng Renton na si Dennis Law at panoorin itong napakahusay na video na nagpapakita kung gaano kadali ang maayos at maingat na pagkilos at paghahanda sa oras ng sakuna. Hello, ako po si Mayor Dennis Law ng Renton at gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong panonood ng mahalagang programa tungkol sa paghahanda sa panahon ng sakuna. Ang Renton ang ating tirahan sa ating nasaksihan na mga iba't ibang bagyo ng mga nakaraang taglamig. Ang ating mga bahay ay nanganganib sa mga lakas ng kalikasan, katulad ng lindol. Noong taong 2001, ang ating syudad ay nakaramdam ng malakas na lindol na ang pangalan ay Nisqually Quake. Ito ay nagpagising sa atin at nagpaalala kung ano ang dapat nating asahan kung dumating ang higit na malakas na lindol na malapit sa ating syudad. Hindi natin maiiwasan ang sakuna, subalit mapapangalagaan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng paghahanda sa ngayon ng mga kinakailangang hakbang. Ang programang ito ay makakatulong sa inyo upang mapangalagaan ang inyong mga pamilya at komunidad. At nagpapasalamat ako sa pagbibigay ninyo ng panahon na matulungan kami upang tayo ay lalong maging handa. Babala sa sakuna at epekto nito. Ang shuttle ay nagkaroon na ng napakaraming kalamidad. Tayo ay nakaranas ng maraming sakuna. May kinalaman sa panahon gaya ng baha, lindol, bagyo ng yelo, pagputok ng bulkan, at gawa ng tao gaya ng pagsira ng kapaligiran tungkol sa industriya o digmaan. Ang hanay ay mula sa mga grabing sakuna gaya ng pagputok ng Mount St. Helens na nagpapaalala sa atin gaya ng pamisan-misang paglindol. Ako si Cornel Amaya ng Seattle at alam ba ninyo na ang Washington ang may pinakamaraming uri ng sakuna sa Estados Unidos at pangatlo sa paglindol? Hindi natin masasabi kung kailan magkakaroon ng sakuna. Maaari nating mahulaan ang lakas ng isang sakuna. Ang ilan sa mga pinsala na maaaring makaapekto sa atin ay tulad ng paggambala sa instruktura, pagkawala ng kuryente, natural gas, tubig at imburnal. Ang mga kalye, tulay, mga rilis ng tren ay maaaring masira at maaaring maging sanhi ng problema sa transportasyon. Maaari ring masira ang mga serbisyo sa telepono at komunikasyon. Dahil sa ang karaniwang mga serbisyo na pang-emerhensiya ay maaaring maapektuhan pagkatapos ng isang sakuna, kinakailangan kang maging handa na mabuhay na mag-isa hanggang sa dumating ang tulong nang hindi bababa sa 3 araw. Maaaring mabawasan ang peligro at panganib ng lindol kung alam mo ang gagawin bago, sa panahon at pagkatapos ng lindol. Ang paghahanda sa sakuna ay pananagutan ng bawat isa. Paano maging ligtas sa lindol?
Tatlong paraan ang maaaring magamit para maging handa sa isang emerhensiya. Ang unang paraan ay kaalaman. Ang pangalawa ay maging handa sa pag-iisa na hindi bababa ng 3 araw. At pangatlo, maging maayos. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Mas magiging handa ka kung alam ang mangyayari sa paglindol at kung paano magiging ligtas. Dahil sa ang lindol ang pinakamalaki at pampuok na uri ng sakuna sa ating lugar, napakahalagang malaman kung paano maging ligtas nang maturuan mo ang iyong pamilya at mga katrabaho. Ang pinakamalaking panganib sa atin ng isang lindol ay sanghi ng mga gamit na nababasag at bumabagsak. Siguraduhin na ang ulo ay hindi nakataas, dumapa, takpan at humawak. Dumapa muna sa dahilang ang pagtakbo ay isang dahilan sa pagkakaroon ng mga sugat. Takpan ang ilalim ng mesa o counter para panangga mula sa bagay na masisira o babagsak. Humawak sa ilalim ng matakpan ng iyong ulo. Kung walang mesa, mag-isip. Sa ilalim, sa tabi, sa pagitan. Sa ilalim ng mesa o counter, sa tabi ng malaking kasangkapan, sa pagitan ng hanay ng silya. Kung kayo ay malayo sa mesa, sumandal sa haligi at protektahan ang ulo at leeg ng inyong mga braso. Iwasan ang haligi sa labas, bintana, bagay na nakasabit, salamin, mataas na kasangkapan, malalaking kasangkapan, cabinet na may mabibigat na bagay o baso. Huwag kang tatakbo sa labas. Paano kung ako ay nasa labas o nasa lugar na walang mesa? Kung ikaw ay nasa loob ng bahay at walang mesa o counter, umupo na nakasandal sa haligi, takpan ang ulo at leeg. Kung kayo ay nasa labas, manatili sa labas at dumapa at magtakip. Kung kayo ay nasa sinihan, dumapa sa pagitan ng mga upuan at protektahan ang inyong ulo ng inyong braso. Manatili na nakababa ang ulo. Kung nasa kotse o bus, buksan ang emergency flashes at magbagal. Tumabi at tumigil. Kung nasa overpass, underpass o tulay, ligtas na makakaalis, gawin ito. Kung magbagal, tumabi at tumigil. Mag-ingat sa mga bagay tulad ng linya ng kuryente at nagbabagsakang mga bagay. Patayin ang makina at mag-park. Manatili sa loob ng kotse hanggang matapos ang lindol. Kung kayo ay nasa bus, maging mahinahon at humawak sa harapan ng upuan. Paano kung ako ay nasa banyo? Ang banyo ay isang ligtas na lugar. Mas maliit ang kwarto, mas magaling. Kung kayo ay naliligo, patayin ang tubig at maupo. Kung kayo ay nakatayo sa harap ng salamin, humakbang paatras sa dingding ng haligi at maupo. Paano kung ako ay nakahiga? Gawing ligtas ang kapaligiran. Iwasan ang mga nakasabit na larawan o mabibigat na kwadro sa itaas ng kama. Itabi ang higaan malapit sa haligi. Manatili na nakahiga, magkumot at mag-unan. Siguraduhin may sapatos at flashlight sa ilalim ng kama. Ito ang inyong araling pambahay ngayong gabi. Paano kung ako ay may maliit na anak? Ang pinakamagaling mong magagawa ay gawing ligtas ang kapaligiran bago mangyari ang sakuna. Kausapin ang mga anak tungkol sa lindol at mag-practice. Napakahalaga na ang magulang ay gumawa ng hakbang para maging ligtas sa lindol. Hindi mo maaalagaan ang iyong mga anak kung ikaw ay masasaktan. Paano kung may alagang hayop? Huwag piliting hawakan ng alaga kapag lumilindol. Likas sa mga hayop na magtago kung sila ay natatakot. Kung pipigilan sila, kahit ang pinakamabait na hayop ay maaari kang saktan. Tandaan na samahan ng mga gamit kapag gumawa ng kit para sa sakuna, katulad ng sobrang tubig, pagkain at panali. Ang mga pinagtatrabahuhan at paaralan ay may mga plano para sa sakuna. Pero paano ka at ang iyong pamilya? Bago lumindol muli, kausapin ng pamilya kung ano ang dapat gawin bago, sa panahon o pagkatapos. Sa pagpaplano ngayon, kayo ay magiging handa. Paggawa ng gagamiting kit para sa sakuna. Pagkatapos ng sakuna, ang kuryente, gas, tubig, sewage treatment, telepono, palmasya, daan, at unang tagapagligtas ay maaaring maputol. Ano ang kakailanganin ninyo o ng inyong pamilya kapag nag-iisa ng 3 araw o mahigit pa? Pangalawang gamit, maghanda ng maaga nang sa gayon ay makatagal ng mag-isa ng hindi bababa sa 3 araw. Ito ay kinabibilangan ng nakatagong kagamitan, paggawa ng pampamilyang plano sa sakuna, at mabawasan ng panganib sa inyong bahay.
Kapag ikaw ay naghahanda ng kit sa sakuna, samahan ito ng gamit na komportable, ligtas at masustansya para bang kayo ay nagkakamping ng 3 araw o mahigit pa. Ilang gamit na dapat ay nasa kit. Tubig, 1 galong kada tao bawat araw para sa 3 araw. Radyo at mga baterya. Ang emerhensiyang impormasyon ay maririnig sa radyo. Cairo Radio Station AM 710 ang opisyal na emerhensiyang istasyon sa radyo. Flashlight at glow sticks. Iwasan ang kandila dahil sa sunog. Siguraduhin na may baterya. First aid kit. Kasama ang 7 hanggang 10 araw na resetang gamot. Nakabalot na pagkain na gusto mong kainin sa isang kainan. Mayroong granola bars, mga pagkain tulad ng cookies, matigas na candy sa aking kit. Kabilang ang hindi dekuryenteng pambukas, salamin sa mata, at gamit para sa contact lens. Dagdag na damit at matibay na sapatos. Siguraduhin na matibay ang sapatos para makalakad sa basag na salamin o hindi pantay na daan. Maglagay ng matibay na sapatos at flashlight sa ilalim ng higaan. Kung lumindol habang kayo ay natutulog, meron kayong sapatos at flashlight. Tandaan, ito ang inyong gawaing bahay ngayong gabi. Maaari rin maglagay ng mga bagay tulad ng pito, pamunas, gamit tulad ng baraha, kumot at unan. Pera dahil ang ATM machines ay maaaring hindi gumana. At espesyal na gamit para sa mga bata, matatanda o alagang hayop. Ilagay ang mga gamit sa backpack o maleta na digulong at ilagay sa madaling makita o makuha kung saan alam ng lahat, tulad ng closet sa harapan ng pintuan. Pang-emerhensiyang plano ng pamilya. Walang oras para makapag-isip kung may emerhensiya, kaya nga napaka-importante na maturuan ng inyong pamilya tungkol sa pagiging handa at makagawa ng plano ng mas maaga. Siguraduhin na ang bawat kapamilya ay pamilyar sa plano at ilagay sa makikita katulad ng refrigerator o telepono. Pag-usapan ang mga kalamidad na maaaring mangyari. Hanapin ang ligtas na lugar sa bawat silid para sa bawat uri ng kalamidad. Planuhin ang dapat gawin sa panahon ng paglikas. Alamin ang 2 ruta ng paglikas sa bawat silid ng inyong bahay. Mag-ensayo sa paglikas. Planuhin kung paano aalagaan ang mga hayop. Mamili ng 2 lugar para magkita. Ang isang lugar ay malapit sa labas ng bahay sa biglaang emerhensiya gaya ng sunog. Ang isa pa ay sa labas ng inyong kapitbahayan kung hindi makakauwi. Alam dapat ng bawat kapamilya ang lugar at numero ng telepono ng tagpuan. Pagkatapos ng kalamidad, maaaring mawala ng telepono. Huwag gamitin ang telepono maliban kung agaw buhay. Maghintay ng 3 o 4 na oras. Mas madaling tumawag sa labas ng estado kaysa lokal. Pumili ng kapamilya o kaibigan na nakatira sa malayo para tawagan. Sa panahon ng emerhensiya, pwedeng tawagan ang nakatira sa malayo at sabihin na kayo ay ligtas, nasaan kayo at saan kayo pupunta. Ang nakatira sa malayo ay pwedeng magbigay ng impormasyon sa iba pang kamag-anak. Ang lahat ng kapamilya ay dapat may telepono ng kamag-anak na matatawagan sa lahat ng oras. Sa panahon ng emerhensiya, dapat tawagan ng kapamilya ang kamag-anak at i-report kung nasaan sila. Sige sa atin ang inyong bahay sa posibleng panganib. Karamihan ng tao sa Amerika ay nasasaktan o namamatay dahil sa ayos ng mga gusali. Kung ito ay masisira o babagsak o makakasakit kanino man, ipako, itrangka o itali ito. Kung ito ay masisira o babagsak o makakaharang sa labasan, ipako, itrangka o itali ito o ilipat sa ibang lugar ng kwarto. Siguraduhin na ensayuhin ang plano kasama ang inyong kaibigan at pamilya. Mas madalas na mag-ensayo, mas madali itong matatandaan. Maging maayos at handa. Sa panahon ng isang kalamidad, ang pinakamagaling na makukunan ng tulong ay ang inyong kapitbahay, katrabaho, kapamilya, at mga kaibigan at ang inyong sarili. Maging makapangyarihan sa pagtulong, magsanay, kumuha ng klase sa first aid at alamin ang ligtas na paraan para mailigtas at masagip ang kababayan. Ipakita sa bawat kapamilya kung paano, saan at kailan dapat patayin ng tubig, gas at kuryente. Ilagay ang gamit sa tabi ng sarahan ng gas o tubig. Tandaan, isarado lamang ang mga gamit kung pinapalagay na ang linya ay nasira o kung sinabihan ka ng kumpanya na gawin ito. Kapag isinara ang gas, kailangan ng isang profesional para mabuksan muli ito.
Maglagay sa bahay ng ABC na fire extinguisher at turuan ng kapamilya kung paano ito gagamitin. Sundin ang impormasyon mula sa gumawa para masuri o kargahan ng laman. Tawagin ang kapitbahay at kaibigan at imbitahan at maghanda. Kapag ginawa ninyo ito, ang lahat ay magiging handa at magkakaisa para mapanatag kayo na kaya mo nang alagaan ang iyong sarili at maging masaya. Meron kaming programa na ang tawag ay Map Your Neighborhood, na ang ibig sabihin ay ang mga magkakapitbahay ay magsama-sama at magbigayan ng mga nalalamang impormasyon na kailangan at matutuhan ang mga tamang hakbang o paraan kung may dumating na sakuna. Kung dumating ang sakuna, ang magkakapitbahay sa isang bloke o kalye ay magtutulungan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang bigat na gawain ng mga emergency responders. At nang sa ganoon ay harapin muna nila ang mga may mahigpit na pangangailangan. Para sa mga taong may nais na may malaman pa ng higit, kami ay nagtuturo sa Community Emergency Response Teams. Ang mga taong may higit na kaalaman ang siyang mangunguna sa pagbibigay ng tulong sa kanilang kapwa na nakatira sa kanilang sariling bloke o kalye. Tandaan na laging mag-drill kasama ang pamilya. Tuwing kayo ay nagsasanay, mas magaling na magagawa ang dumapa, takpan at humawak kapag lumindol na. Ito ay nakapagpapalakas ng loob. Ito ay masaya. Buod. Sa at pagkatapos ng emerhensiya, napakahalaga na malaman natin na ang pamilya ay ligtas at handang harapin ang anumang kalagayan. Gumawa ng hakbang para lalong maging handa sa magiging epekto ng sakuna sa ating buhay, kapitbahay o pinagtatrabahuhan. Para masukat ang pagiging handa, kunwari ay may nangyari, tulad ng pagkakaroon ng lindol sa susunod na ilang araw at hindi ka makakaalis sa iyong lugar. Ano ang iyong gagawin sa ngayon at sa panahong iyon para makapaghanda? Anong plano ang iyong gagawin kasama ang kapamilya? May nakahandang plano para magkasama-sama ulit? Napag-usapan na ba ninyo ang plano sa paaralan, sa tagapag-alaga ng inyong anak, alagang hayop, o espesyal na pangangailangan ng matanda o bata? Piliin ang matatawagan sa malayo at ibigay sa lahat ang telepono. Alamin ang plano sa sakuna sa paaralan at tagapag-alaga. Pumili ng isang lugar sa labas ng bahay at isa sa malayo sa kapitbahay kung hindi ka makakauwi. Kailangang alam ang direksyon at telepono. Siguraduhin na ang alagang hayop ay may ID chip o ID. Ikaw ba ay mayroon na ng gamit ng pamilya para makapamuhay ng mag-isa nang hindi lalagpas sa 3 araw? Magsimula sa pagtatago ng tubig at pagkatapos ay gawin ang kit para sa kalamidad. Turuan ng pamilya ng dapat gawin, tulad ng kung kailan at paano isasara ang tubig, kuryente at natural gas. Sigurado ka ba na alam ng pamilya kung paano maging ligtas kapag lumindol? Turuan sila o magsama-samang magsanay. Mas madalas na magsanay para sa emerhensiya, mas madali mong matatandaan sa panahon ng kalamidad.